Hi, everyone. This is David from CSR Insights. Thank you for joining us and having conversations about good matters that improve people's lives. Our guest for today is Dr. Claudine Joy M. Ramos. She's a dermatologist from Pope John Paul II Hospital and Medical Center. Salamat po pala ha, sa Pope John Paul II for providing the time and expertise of their doctors to the show. Dr. Claudine, welcome to the program. Hello, good morning. Morning, everyone. Oo, Doc, pag sinabi nila, no, dermatology, pang-sosyal lang yan. Lalo na pag narinig mo sa TV, no, na derma, puro artista yung nagpapagawa ng ganong anong klaseng management. Tama ba yun? Or sige nga, pakikwento sa amin. Pag sinabing dermatology, anong meron siya for the patients? Actually, dermatology is for the diseases of the skin, hair, and the nails. So we have actually two branches. So we have the pathologic. So dito na lalabas yung mga may rashes, so yung mga infection sa balat, and then the aesthetic part. So yung aesthetic part or the cosmetic part, so this is for yung mga pampaganda, yung mga ganyan, acne, melasma, and all. But hindi siya yung like for mga mayayaman lang, ganyan. Kasi lahat naman tayo may skin. So, each one of us, we have a skin disease that needs a dermatologist. Ang gandang So, point hindi lang doon. siya pamaya. Oo nga naman, lahat tayo may skin. At saka kasi 'di ba, pag infected yung skin mo, una pwedeng nahihiya kang lumabas kasi meron kang Yes. nakikita sa katawan mo or di kaya nahihirapan ka talaga mag-function either nangangati ka or masakit ano. Ganun ba kadalasan yung mga Mm-mm. pinapa-consult sa iyo? Yes, usually kasi 'di ba ang skin natin, ito yung kitang-kita. So, yan yung Mhm. unang makikita when you see a person. So, andyan yung mapula yung skin, makate, minsan may mga nana or may mga infection nga. So, actually, dermatology kasi 'di ba, it's the whole skin. So, it's one na visible talaga. So, the branch of dermatology is more of visible skin, like makikita natin talaga in a person. Oo, pero So, that's one of the reason eh. So, minsan yung iba kasi nawawala ng confidence because of their skin. oo, maganda yung sinabi mo kanina, no? So hindi lang skin ang pinag-uusapan kundi pati finger and toenails at saka hair. Yeah, Pero, hair. anong connection niya sa skin? Isang system ba yon ng body natin? Yeah, it's called the integumentary system or ito yung ating protection. So, it comes from one lineage, kumbaga. Kaya it's a branch, isang branch lang sila. So, di ba, our nails, it protects our nail beds, di ba? And then the hair, it protects our scalp. So, it's one of the very important functions of hair, skin, and nails protection. Galing. Okay, so parang first line of defense ito, no? Ng body natin against Yes. diseases. Doc, paano ba pinag-aaralan yung dermatology sa mga nakikinig sa atin na students, ano? Or who want to, those who want to go to dermatology? Actually, dermatology is medyo difficult. It's a subspecialty pa of internal medicine. Okay. So, kasi 'di ba, magkakamukha yung rashes. So, hindi siya like pare-parehong rashes, pare-pareho din yung diagnosis. So, that's our job to know the difference between the rashes, for example. So, hindi porket may rashes lang buong katawan, may nakain na agad. So, it's not. So, meron siyang mga, like, konting details na maliliit, which is yun yung distinguishing feature ng isang sakit, para ma-distinguish mo kung ano itong diagnosis. Kasi the treatment would really depend on the right diagnosis. So, that's one of the things na kailangan mong malaman as a dermatologist. Especially visual kasi ang dermatology eh. So, kailangan malaman mo like etong scale na to para sa ganitong sakit, etong distribution ng rashes para sa ganitong sakit. So magkakaiba siya. So medyo challenging ang field ng dermatology. So mga ilang years ang pag-study niyo dito and then of course nag-practice ka rin ano? Meron tong residency, ganun ba? Yeah, apo. So after medical school, so syempre nag-take ng physician licensure exam. And then I went to dermatology residency na accredited by the Philippine Dermatological Society.
So now currently we have around 12 to 13 hospitals po na accredited by Philippine Dermatological Society. And one of the programs that I am in was in Skin and Cancer Foundation. So we rotated in 3 hospitals. So one in Hospital ng Makati, and then the other one in Quirino Memorial Medical Center in Cubao. And then the other one is in the private clinics of our consultants. So 3 years of dermatology. And then after the 3 years, we underwent diplomate examination, both written and oral examination. So after 10 years of medicine, another 3 years, and then exam. And then Okay. I had my private practice here in Pope John Paul. So, ayan ha, sa mga nakikinig and nanonood, those watching us, hindi basta-basta ang pag-aalaga ng skin natin. Kailangan mo talaga ng dermatologist, nag-aral ng matagal para ma-ensure na healthy yung ating skin. Hindi po ba kayo nahihirapan, halimbawa, Doc, may pupuntang patient, tapos ang dami na niyang Mm-mm. alam, ang dami na niyang na-apply sa sarili niya, yun pala, mali-mali. Kasi nga, di ba, iba't ibang mga information yung nakukuha niya. Paano niyo tinatry na i-educate yung mga tao and i-reverse yung possible adverse effects nung ginawa nila na they thought was cure for themselves? Yeah, actually, sa ngayon, di ba, ang dami dyan sa TikTok, sa social media. Oo nga, So, yeah. ang daming pinag-apply, Shopee. So, may mga ganong na-apply. So, actually, marami akong ganong cases na na-irritate sila. So, Mhm. instead of gumanda yung skin nila, na-irritate sila. So, I really tell them and educate them na itong mga ganitong platform is not, like, hindi siya yung tama na Mhm. platform where you get the information. So, you should still go to your dermatologist, especially kasi skin yan eh. So, once na may in-apply ka dyan and then nag-react siya, kitang-kita. Mhm. So, ayun. So, in-educate ko sila na hindi lahat ng nakikita sa social media is true. So, actually, Okay. yung iba, hindi naman talaga sila like dermatologist, di ba? Mga influencer, ang daming products, ganyan. So, medyo nakakatakot. Kasi in real life, may mga ganong cases. So, O- nasusunog yung skin nila, nai-irritate, and then eventually, instead of whitening, nangingitim siya. So, may mga ganong cases. So, very careful kayo, especially sa mga social media nga. At saka, dinig ko na sa PJP, Hospital Medical Center, meron kayo on November 10 na event Yeah. specifically for dermatology. Can you tell us more about it? Yes. So since November is the National Skin Awareness Month, and then it's also the anniversary of Philippine Dermatological Society. So I will be conducting a medical mission on November 10. So this is for all skin, hair, and nail concerns. So there will be free consultation and free medicines for the patients. That's So you good, can Doc, ah. register, yeah, para maka-consult tayo. Okay, sige. Mabalik ako dun sa, halimbawa, consult. So, if I am feeling quite okay naman and I go to your clinic Mm-mm. in Pope John Paul, paanong routine natin na may interview ba muna, may checks na agad, may tests pa? Please walk us through the process. Okay. So since dermatology is visual nga, so first during interview, chine-check ko na rin. So I'll check na rin, tinitingnan ko na rin yung complaint ng patients. Sinasabay ko na siya with interview kasi it correlates then with the history. And then I usually give medicines na appropriate, and then I'll explain muna yung kung ano ba tong Mhm. sakit na to, kung ano Yeah. yung cause nito, kung ano ba yung prevention, and then we'll go to the treatment. Kasi very important actually for me, hindi yung treatment, it's the prevention. Kasi Mhm. there are skin diseases na natutuyo lang pala yung skin, nagda-dry lang pala yung skin, kaya siya lumalabas. So, yung treatment actually is to remove lang the rash. Pero there are some dermatological diseases po kasi na pag hindi mo siya na-prevent, talagang pabalik-balik. So, Mhm. that's the number one for me, yung prevention talaga. So, speaking of diseases, sa skin, meron ka bang top 3 or top 2 na yung mas hindi napapansin ng mga tao na hinahayaan lang na later on, after a few days or months, gumagrabe na siya kasi hindi nagpa-consult? Yeah, so yung simple, insect bites.
So, Hmm. minsan hindi siya natitreat ng maayos. Sobrang kati kasi noon ng insect bite. So, ang tendency, Oo. kakamutin ng mga patients. So, habang kinakamot mo, actually, that's trauma to your skin. So, as Mhm. defense mechanism ng skin mo, kakapalan niya yung skin, yung sarili niya. Kaya siya lumalaki ng lumalaki, kumakapal lang ng kumakapal. So, isipin mo, yung maliit lang na insect bites, minsan nagiging kasing laki ng 5 peso coin or more than a 5 peso coin. May mga ganong cases. So, yung mga ganong nilalegnet, hindi natin pinapansin. Like, sabihin lang, kagat lang yan, ganyan. Pero, because of the scratching and all, nagiging eczema siya. So, may mga ganun po kasing skin disease. And then, yung mga hindi pa napapansin minsan is the moles. So, yung mga Aha. nunal. So, especially yung mga, meron kasi kami sa dermatology na mole checking. So, if Mhm. medyo napapansin mo, madami yung nunal mo, lumalaki siya. So, it's better na ma-check na siya agad before pa it turns into something malignancy. So, yun yung isa pang kadalasang hindi masyadong napapansin. And then the last one is yung dry skin. So, Okay. minsan dry skin, wala lang, hayaan lang Mm. natin natuyo. So, wala nang gagawin. Pero eventually, it will spread to your whole body na until, ayan na, kasi ang dry skin is makati siya. So, very itchy. So, ang tendency again is kakamutin mo and then it will turn into eczema din. So, yun yung kadalasang napapansin ko na hindi masyadong pinapansin ng mga tao, pero it will turn into something worse or pangit. Mhm. Dok, may I insert a funny question? Bakit kapag tulog ka, mas kinakagat ka ng ipis? Or ipis nga ba yung kumakagat sa'yo? Di ba? Kadalasan Baka makikita mo bed na lang, bugs. bed bug. So, okay, sige nga, Yes. i-differentiate nga natin yon. Anong itsura ng bed bug bite at saka ng cockroach bite? So, usually yung bed bugs po kasi, tawag namin dyan breakfast, lunch, dinner. So, tatlo siyang magkakatabi na kagat na maliliit. Ah, Bakit breakfast, okay. lunch, dinner? Kasi kakagat siya sa isang part, hindi pa siya busog, lilipat siya dun sa medyo katabi lang, Oh and no. then hindi pa rin busog, lilipat ulit dun sa katabi. So, lagi siyang in threes. So, Mm. breakfast, lunch, dinner. And then, kapag mga cockroach, kadalasan yun yung mga namamaga. Like, sa mata, yun. Oh, yun. Isang peraso lang na medyo namamaga. Pero yung mga bedbugs, tatlo yan lagi. Tsaka yung bedbugs kasi hindi siya visible talaga to the naked eye. So, Oo nga. nagtatago yan sila. So, pag nahiga ka, mararamdaman nila yung heat. So, yun yung favorite kasi nila na environment, yung Mm. medyo mainit. So, pag nahiga ka, so yung tendency, lalabas sila. So, nasa pinakagitna sila ng mattress. Doon sila nagtatago. Ah, And then, okay. aakyat sila pag naramdaman nila yung heat mo, pag nahiga ka na, doon sila kakagat. Tapos Oh pag okay no. na, like tumayo ka na, wala na sila doon. Hindi mo na sila makikita kasi nagtatago sila sa pinakailalim. So Kailan ganun mo yung yan. sila, oo, paano mo, ano yan, para ba siyang langgam, ano? Pag kinagat ka, kita mo agad or mararamdaman mo agad or it takes a while? Kita siya. Makate, very itchy. Lahat ng insect bites, kahit anong insect pa, is very, Mm, very itchy and very resistant to treatment. okay. So, sa So, pagpili ng medyo ano siya. mattress, anong klaseng mattress ang dapat bilhin? Tuwing kailan dapat nagpapalit? Yeah, yung mattress naman, wala namang specific type. Basta ang Okay. importante lang is magpapalit tayo. So, ang tawag dito, yung mga spray kasi, medyo hindi siya aabot dun sa pinakailalim Yeah. Oh, lalo na ng pag makakapal, mattress, lalo ano? kung Oo. makapal. Mm-mm. So, since dun nga kasi nagtatago yung mga surot, yung mga ganon, bed Oo. bugs. Oo. So, hindi sila nare-reach nung mga Ah. spray. So, siguro at least mga 3 to 4 years, kung medyo ganun nakatagal yung mattress no, better palitan na lang din yung mga ganong mattress. Or kung ayaw naman palitan, pwedeng ako, kung halimbawa ayaw talagang medyo bago-bago pa, pwede yung ipa-araw, bilad sa araw. So, Okay. pati yung mga unan, kasi hindi mo siya malalaban eh. So, bilad Yeah. sa araw para mainitan sa loob, pamatay yung Okay. insects. So, hindi So, yun lang yung nasa alternative na pwedeng gawin. Okay, so hindi lang nasa mattress itong bed bugs, kundi nasa pillows din, halimbawa. Yes, pwede po. Oh, okay. Grabe itong mga... Mm-mm. So, breakfast, lunch, and dinner, no? Tandaan po natin yan. Yes. Pag nakakita ka ng Orion's belt, magkakalapit yun, Dok. Nagkakatabi, yes. Tatlo. Magkakatabi. Very good to, no? Galing. So, and Yan then yung typical breakfast, oo, lunch, dinner. you also mentioned about dry skin. Akala natin ng dry skin, lagyan ng lotion, okay na.
Or iba't ibang types ba ng lotion or soap ang dapat gamitin? Of course, with your advice as a Actually, dermatologist. yung meron daw akong tinatawag na proper skincare. So that's to prevent Okay. yung dry skin. Mm-hmm. So minsan kasi may mga ginagawa tayo na hindi tayo aware pero nakaka-dry ng skin. So Okay. ito yung usually dinidiscuss ko sa patients, yung proper Mm-hmm. skincare. So first mo sa soap, so dapat yung soap nating bibilin, may mga category yan. So number Oh, one, excuse me, yeah, dapat siya, fragrance free. So walang fragrance amoy. free. Okay. Yes. So bakit? Kasi yung fragrance po, that's the number one cause of allergy sa skin. Oh. Mm-hmm. So kung napapansin natin lahat ng dermatologists, puro fragrance-free yung Mm-mm. pine-prescribe. Mm-mm. So kasi nga, number one cause ng allergy sa balat is the fragrance. Yung Okay. pabango. Mm-mm. Mm-mm. And then, number two, dapat moisturizing. So, Okay. madulas siya. So, yung Mm-mm. moisturizing na yon, yung moisturizer, so lalo kung dry yung skin mo, yun yung kailangan niya. So, dapat sabon pa lang moisturizing na. Okay. So, I cannot mention brands pero yun Yeah, yung yeah, yeah. kailangan nating hanapin. Mm-mm. Mm-mm. Number three, kailangan yung pagbigo natin mabilis lang. Mabilis So, lang. ako in-advise ko, yes, 5 Okay. minutes. So, that's it. Maximum na po yung 5 minutes. So, Okay. bakit? Kasi di ba pag naghuhugas tayo ng kamay, ang dry sa kamay. Kasi water is drying. So, dapat yung Okay. exposure mo sa water, hindi ganun katagal para hindi mag-dry yung skin mo. So, kasi nakaka-dry ang tubig. Galing Mapapansin ito. niyo yan pag naghuhugas kayo ng kamay, Oo. yes. Di Ang ba? gal Na dry sa kamay. So, ganun din sa body. ang galing And maghoka. then, Dapat pala 5 minutes lang. yes, 5 minutes, Okay. that's the maximum na. And then sa Mhm. water, yung temperature, hindi mainit, hindi malamig. Kasi Aha. both extremes ng temperature, drying din yon. And Okay. then number four, bawal po yung nag-i-scrub, naghihilod. So Oh, bakit? really? Aha. Especially sa mga dry skin. So tuyo na nga yung balat mo, in-scrub mo pa, lalo siya magda-dry. So, Hmm. yon. So, ang skin naman natin, you don't need to scrub. Basta may soap, may water, malinis po ang skin. You don't need to scrub. Kasi that's trauma eh. Friction yon. So, natatrauma yung Hmm. balat mo. Okay? And then, pinaka-importante is yung sinabi mo, sir, lotion. So, Okay. yung lotion, ganun din, same category or same qualities dapat ng soap, Aha. fragrance-free, moisturizing, and then, hindi actually nagmamatter naman yung brand. Marami kasing Aha. brand, di ba? May mahal, may Yeah. mas mura. Mm. Basta fragrance-free and then moisturizing. And then, dapat nag-really apply. So, hindi lang yan isa, dalawang beses after maligo. At Mhm. least Mhm. 3 to 5 times a day. Okay. 3 hanggang 5 beses sa isang araw. Aha. Especially dun sa mga nag-work na nasa aircon, very Mm. drying kasi yung aircon. So, the more you apply lotion, the better. Ayun. So, Hmm. yun yung usually dinidiscuss ko sa mga patients. Kasi ako actually, sa sarili ko, nalaman ko lang din yun nung nag-dermatology ako eh. So, pero Oo. it has reason kung bakit yun yung tama na pag-alaga sa balat. So, that's Mm. very important. So, I'm sure meron kayong association, mga dermatologists. Meron ba kayong mga efforts Yes. to, ano ba, do you partner with schools or different organizations para i-spread yung mga ganitong information? Kasi very simple yung mga sinabi mo, pero ang daling gawin, Yes. kaya naman pala, tama ka, no? Hindi mo kailangang mayaman or kailangan gumastos to take care of your skin. Meron ba kayong ganong efforts? Mm-mm. Bukod sa Pope John Paul, of course. Yeah, yung namin, yung Philippine Dermatological Society, very active siya. Mm-mm. So we Mm-hmm. have our Facebook account, Philippine Dermatological Society. So this Aha. is the only society recognized by PMA, Philippine Medical Association, and PCP, Philippine College of Physicians, na Mm-hmm. dermatology society. So dun sa Facebook, meron yung mga campaign, so skin safety campaign. So, you can read about yan. Marami doon, mga infographics about skincare. And Aha. then we also have our medical missions. So, isa nga Mhm. itong sa Pope on November 10. And Mhm. then, aside from medical missions, we also have, yun nga, nagko-consult din kami sa mga prison, sa mga prisoners. So, Yeah. very common kasi yung skin disease din sa mga prisoners kasi nga, Oo. medyo, kung ano yung area nila, masyadong masikip, ganyan, Mm. tabi-tabi sila.
So very common yung mga skin disease. And then alam ko meron ding Instagram account yung Philippine Dermatological Society. So ganun din, parang Good. Facebook. So meron siyang mga info about Oo. skin. O yan ha. So, kesyo punta kayo na punta sa TikTok or other platforms, doon na kayo sa Mm. sigurado, yung duly recognized by the Philippine government. Doc, you mentioned about yung mga sa persons deprived of liberty, no, mainit doon sa kanila, masikip. Sa buong Pilipinas, no, dahil we're a tropical country. Pag merong araw or pag cloudy, tuwing kailan ba dapat gumagamit ng payong, ng sunscreen, ng cap, halimbawa? Yes, so kahit muulan, kahit cloudy, may UV pa din yan. So you still need Mm, to use your sunscreen. So okay. yung UV kasi, pumapasok pa din yan sa clouds. Aha. So kahit nga nasa loob ng bahay, you have to apply pa rin yung sunscreen. Kasi we have Really? our indoor lights, yes. Indoor Aha. lights, gadgets, cellphones, laptop. So more of online kasi tayo, di ba? So you have to apply pa rin yung sunscreen kasi yung visible light, it can also cause yung mga Mm. pigmentation sa face. So, doon na lumalabas yung mga melasma, yung mga dark spots. So, Mm-mm. pati pag nagluluto, so yung init po kasi, especially sa mga mommies dyan, so yung mga pagluluto po natin, yung init po, so it can cause yung dark spots sa face. So, you still need to use sunscreen, SPF 50, 50 and above. Tapos dapat sana nakasulat broad spectrum. So, kasi Aha. dalawang klase ng UV yung pumapasok sa Earth. So we have the UVA and UVB. So pag Mhm. sinabi kasi nating broad spectrum, meaning both UVA and UVB is napoprotect ka from that, Aha. from UVA and UVB. Ang galing. So, So dati yun pala yung sa... kailangan sa Oo. sunscreen. Oo, very good. Ano? So, hindi porket cloudy at wala kayo nakikita masyadong sunlight, no need to apply Mm-mm. yung protection sa skin niyo. Dapat meron pa rin because UV is there. And even in our homes, we're using gadget and also the visible light, yun din meron siya. Ang tanong ko, Doc, kailan ka magsa-stop mag-apply nun? So, halimbawa, nag-apply ka sa morning, you did your work, you Mm-mm. went out, and then sa gabi, pwedeng hindi na. Ganun ba? Ideally po, kung nasa loob ka, indoors, ako nagpapa-reapply ako every 4 hours. So, Aha. madali lang yan. Yung iba kasi kala, 4 hours, mabilis mag-reapply. So, 8 a.m., 12 noon, and then bago ka umuwi, 4 p.m. Oo nga So, naman, at ano? least 3 lang. Pero Mm. kung like magbe-beach ka, yung talagang direct sun, every 2 hours, reapply. Mm. Oo. Tapos better sana before you reapply, you can wash it with water lang muna and then before you reapply the sunscreen. So Mm. ideally, again, indoors every 4 hours, outdoors every 2 hours. Mhm. Para po doon sa mga pupunta sa Pope John Paul II in your medical mission November 10, meron ba silang dapat i-prepare na documents or just themselves punta sila doon? Just register lang po. Kami, ano naman kami, yung number, you can register. And then, that's it. Punta na kayo and then ako yung magko-consult sa inyo and then if meron kaming available na meds, we can give it for free. Okay, good. Sa iyong practice diyan sa clinic, meron ka bang mga one or two medyo nag-stand out na skin disease na minanage mo? Actually, napakadami dito yung mga medyo Talaga? may edad na. Medyo Okay. may edad na. Kasi as we age po, tawag dito, natutuyo talaga yung skin. Mhm. Which So, doon na parts of the body? naglalabasan talaga yung full body. May Talaga? rashes sila Oo. whole body. So, medyo Mm. bothering yun sa kanila kasi ang katinon. So, isipin mo, whole body mo, merong rashes. Mm. So, medyo nakakaawa. Pero once naman na ginawa nila yung sinabi ko sa inyo kaninang proper skincare, actually, Mm. napiprevent yung ganun. Talaga? Kasi ang cause lang naman talaga nun is natutuyo ang balat. Yun. Kasi Hmm. minsan nga, pinagbawalang bahala lang kasi natin yung dry skin. Wala lang yan, dry skin lang yan. Pero Yan. pag nagka-rashes na siya, yun, doon natin malalaman na hindi lang pala siya dry skin. So, yun yung pinaka-cause talaga ng mga Mm. rashes, especially in the elderly. Doc, for children, ano yung common complaints nila? So, very common sa children is yung atopic dermatitis na tinatawag or skin asthma, hika sa balat. Mhm. So, Okay. etong skin disease na to,
It starts from infancy. So, pagkapanganak. So, meron silang rashes sa face. So, Mm-mm. and then meron kasi silang family history ng may skin asthma, ganyan. Aha. And then, in asthma and then lungs sa baga. And then, allergic rhinitis. So, once may family history kasi ng ganon, pwedeng ma-inherit ng bata. So, kaya pagkabata pa lang, minsan meron ng lumalabas. And then, as the child grows, so pag mga 2 years old na, so lumilipat. So, mapupunta na siya doon sa arms and then sa likod ng tuhod. So, again, ito, aside from genetics, it is again triggered by dry skin. O, di ba? Ang daming Oo nga. natitrigger ng tuyong Yeah. balat. So, kaya sa kanila, very important din yung ganong tamang pag-alaga sa balat. So, hindi lang siya sa pang-adult, also for children. So, it's in general. So, sabi ko nga sa inyo, to prevent is talagang you have to take care of your skin. And then, isa pang common is yung mga warts, yung kulugo sa Mhm. bata. So, very common to. Especially kasi, di ba, mga bata, hilig sila maglaro. So, it's because of Oo. direct contact. So, kung halimbawa yung nakakalaro nila, meron palang warts, meron palang kulugo, pwede silang mahawa. So, yun yung isa pang very common sa mga bata, aside from skin asthma. Mhm. Doc, it's been a wonderful interview. Kailangan natin ng part 2 dito, no? Very interesting in discussion. Please invite Wala them pa tayong on. acne. Oo nga eh. So please, invite them on November 10 and then let's set that schedule. Okay, so I'm inviting everyone dito po sa Pope John Paul Hospital. So we will have our dermatological medical mission on November 10, 8 to 12 p.m. So you can register po sa Pope or may mga posters kami. You can text the number and then register and then come on 8 to 12 ng November 10. So if meron kaming available na free medicines, actually meron, pero limited lang siya. So, the earlier, the better. So, para ma-avail niyo yung free medications. And of course, yung free consult, it's free naman kasi it's a medical mission. Dr. Claudine Joy Ramos, dermatologist from Pope John Paul II Hospital Medical Center. Thank you very much. And everyone, salamat po sa panonood ng CSR Insights. I'm David. God bless you.